Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:17 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Ang Department of Social Muni. Mayong hapon, ini ang Headliners Buwas, Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa, kagkaron sa mga pangulong tinalan. Masobra 11,000 nga tupad beneficiaries ginharagod mabulig sa mga bulutuan sa paghanda sa pagbukas sang klase. 42 ka persons with disabilities nakabaton sang assistance ng Iloilo City Government. Pagpabaskog sang emergency response kag kaandaan kon may kalamidad. Na istoryahan sa courtesy call ni OCD6 Director Uvo Hernandez kay PRO6 Director Randolph Tuanyo. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 11,000 nga tupad beneficiaries ginharagod magbulig sa mga bulutuan sa paghanda sa pagbukas sang klase. Detalye sang balita. Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghar sa masobra sa 11,000 katulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o kontupad ang Department of Labor and Employment o Condola 6 kaupo ng Department of Education o DepEd agud magbulig sa paghanda sa pagbukas ng klase. Gimpayag sa Dole 6 nga ang 11,762 nga tupad workers ginhar para mag-assist sa 650 ka pampubliko nga buluthuan sa rehiyon. Naglabot sa masobra sa 69 million pesos ang alokasyon para sa programa. Lakip sa alubrahon sa tupad workers ang campus clean-up, minor repairs, landscaping kag ibang pa nga maintenance works bilang pagsiguro nga matinlo kag angay para sa mga estudyante kag mga manunudlo ang eskwelahan sa pagbalik sang klase. Sa masobra 11,000 nga benepisyaryo, masobra sa 1,700 ang gikan sa Aklan, masobra sa 800 sa Antique, masobra sa 2,100 sa Capiz, masobra sa 300 sa Guimaras, kag masobra sa 6,700 sa Iloilo. Nag-umpisa sa pag-render sang obra ang mga benepisyaryo sang Mayo 19 kag magalawig tubtub Hunyo 26. Magabaton ang tag sa benepisyaryo sang 550 pesos nga adlawan nga sweldo. Gimpahayag ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga nagapadayon ang departamento sa paghatag sa mga programa nga wala lang nagahatag sang emergency kag short-term employment kundi nagabulig man sa pagpreparar sa mga estudyante kag sang ilang mga pasilidad sa pagbukas sang klase. Ang programa nga kabahin sa Bagong Pilipinas Vision ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabasgo ng educational system nagapakita sang kolaborasyon kag pag-updanay sang gobyerno nga nagasuporta sa kalidad nga edukasyon para sa tagsa ka Filipino learner. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Nakabaton sa financial assistance ang may 42 ka people with persons with disabilities scholars gikan sa Iloilo City Government. Kada benepisyaryo nakabaton sang tig 5,000 gikan sa Iloilo City Government pinagi sa Persons with Disability Affairs Office sa Conpidao, Iloilo City. Suno kay Iloilo City Mayor Isa Treñas, proud siya sa PWD scholars nga nagapaninguha para sa ila edukasyon kag mga handom bisan pa may mga pag-upang. Bilang alkalde, ginpahig niya nga gusto niya man nga mangin mas inclusive ang syudad kag matagan sang patas nga oportunidad ang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-courtesy call si Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6. Naistoryahan sa duwa ka opisyal nga pasangkaron pang koordinasyon sa OCD kag PRO6 sa disaster preparedness, emergency response kag iban pa nga public safety concerns sa rehiyon. Katuyuan sa meeting, mas mapadasig o mapabaskog ang pagbinuligay sa duwa ka ahensya agad mas sigurong handa sa pagresponde sa anuman nga kalamidad o kung emerhensya sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, magapaindis-indis ang siyam ka pamatanon gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo para mangin masunod nga SOGIS Ambassador sang Iloilo City. Ini kinalakipan ng Renzel Dicen, John Ray Fulbuster, Wesley Diaz, MJ Baez, Dan Borse, Francesca Chua, Francis Palma, Kent Gallardo, kag Chris Loren Salinas. Kada isang nagpaambit sa ilang mga istorya kag advokasya, lakip din ang pagpasanyog sang kampanya kontra diskriminasyon kag HIV/AIDS, pati na sang pagpapag-on sang edukasyon, ikaayong lawas kag iban pa nga programa para sa kaaraydan sang bugos nga komunidad labi ng LGBTQIA+. Hiwaton ang Grand Coronation Night sang SOGIS Ambassador 2026 sa Hunyo 27. Magluwal sa search for SOGIS Ambassador 2026 ang Office of the LGBT Affairs nagapreparar man sang nanuay-tuay nga aktibidad kag isang volleyball league, SOGI Tok, USWAPS, Pride Parade kag Mardi Gras Dance Competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban panaton nga balita, arestado ang 3 ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga sanday alias Dodoy, 46 anyos, residente sang estansya Iloilo, kag primary target sang operasyon alias Juve, 25 anyos, live-in partner ni alias Dodoy kag residente sang Dagupan City, Pangasinan, kag alias Berna, 18 anyos, kag residente sang Carles, Iloilo. Samtang gin-turnover naman ang 14 anyos nga minor de edad nga involved sa operasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office sang Balasan. Nakumpiska sa operasyon ang 490 grams sa syabong nagabalor sang 3.35 million pesos. Na-recover man ang homemade 12-gauge shotgun kag mga bala. Ang operasyon ginpatigayon sang Balasan Municipal Police Station, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Carles Special Boat Crew Special Operations Unit 4 sang Maritime Group. Nagagwa sa investigasyon nga si alias Dodoy may drug-related case adtong Marso 2015 apang nakagwa sang tuig 2025. Sunod kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director sang Police Regional Office 6 sa pag-aresto sang high-value individual, natap na ang paglapta sini sa komunidad. Nahibaluan, ginmando ni Tuanyo sa tanan nga police units nga magtutok sa mga dalagko nga operasyon agud matap na ang problema sang illegal nga droga sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government kag mga ospital nagpirma sang MOA agud mapasanyog pang medical assistance program sa mga ospital sa syudad. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Agud madamo pa nga Ilonggos ang mabuligan, isa ka Memorandum of Agreement o kun MOA ang ginpirmahan sa tunga sang Iloilo City Government kag pulo ka mga ospital sa syudad sang Lunes. Ini agud mapasanyog pa ang pagpatuman sang National Government's Medical Assistance Program kag ang local counterpart sini nga Iloilo City Government Medical Assistance Program. Sa pagpanguna sang ilang nga representatives ang mga ospital nga nagpirma sa MOA amo ang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicus Medical Center, Healthway Qualimed Hospital Iloilo, The Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas State University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa idalom sang Atipan Center, makaagom sang maximum assistance nga 50,000 pesos ang indigent Ilonggos
para sa ila hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, bulong, medical supplies kag iban pa nga healthcare services. Gawas sa MOA signing ginunsar man sang Iloilo City Government ang haplos o kon health assistance sa pumuluyo, laboratory kag hospital services nga may tinutuyo nga mapalapit pa ang access sa healthcare sa kada Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit nga ginbaton sa Bacolod City Government ang mga team nga magasambuha sa Asia Cup 2026 Yaba qualifiers. Ang Bacolod City ang ginpili isang FIBA kag samang basketball ng Pilipinas bilang host ng kompetisyon. Kabahin sa mga magasambuha sa hinampang, ang mga team halin sa Philippines, Singapore, Indonesia, Thailand kag Vietnam magasugod ang ilhampang subong nga Martes kag libre nga matanaw sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginbuksan sang Iloilo City Government sa publiko ang ikapat nga mobile outdoor library sa Plaza Mandurriao sang Lunes, Hunyo 1. Ang outdoor library nagatanyag sa mga libro nga pwede mabasa sang mga kabataan kag residente sang syudad. Ini na ikapat nga mobile library nga ginbuksan sang Iloilo City Government. May mga outdoor libraries man sa Plaza Libertad, Molo Plaza kag Haro Plaza. Enjoy naman ang mga kabataan nga nagupod sa pagbukas ang library sa mga libro kag sa ginpatigayon nga storytelling. Parte lang ini sa mga inisyatibo sang syudad nga padamuon pang public library sagud maganyat ang mga kabataan nga magbasa kag magtuon. Natigayon ang pagtukod sang outdoor library sa bulig sang donasyon sang Pamilya Ong 5 kag sang staff gikan sa Technical Institute of Iloilo City nga mong nagpanday sa mga pasilidad sa outdoor library. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. isa katikang para mapabaskog ang literacy ang ginlunsar sa probinsya sang Iloilo sa tapos formal nga ginbuksan ang unang Best Basa Library Hub sa Leonora Salapantan National High School sa Banwa sang San Miguel. Kabahin sa proyekto sa bulig eskwela sa probinsya kon Best Province ang provincial government nga nagatuy nga sabton ang mga pagpanghangkat sa literacy kag numeracy sa mga estudyante. Ang bag-o buksan nga pasilidad magaserbi learning resource hindi lang sa Leonora Salapantan National High School amuman sa kaiping nga komunidad. Nagpain sang 1 million para sa hub, lakip ng ICT equipment, learning materials, kay iban pa nga improvements para maging epektibo nga pasilidad sa pagtuon sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rehabilitasyon sang buwang flyover na kompleto sang mas temprano sunod sa DPWH. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Nangin matalunsay ng pagbiyahe sa mga salakyan nga nagadabay sa buwang flyover sa buwang araw kasunod sang Madinalagon nga rehabilitasyon sang infrastruktura gihin pakigbahin sa Department of Public Works and Highways nga 15 ka adlaw nga mas temprano nga natapos ang repair sang sapet sa sang target completion. Matandaan nga mismo si DPWH Secretary Vince Dizon na makapila ka beses nga nag-inspeksyon sang ginpaydalom sa repair ang proyekto santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Enero tuig 2026 ang una inigid sikyar sang Tiglikom kag liwat ang ginbisitahan sadtong Abril 15. Sang Abril 30 sang natapos ang repair, mas temprano sang 15 ka adlaw sa target date sang completion. Bangod sini, nangin masulhay na ang pagbiyahe sa motorista nga nagalabay sa area sa diin magluwas nga nabuhinan ang travel time, mas makapasanyog man ini sang local economic connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga nagabaligya sa bugas sa Western Visayas nagpabutyag sang kadangang magsunod sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported nga bugas. Detalye sang balita, JP Herbas. Nagpabutyag sang ilakandaan ang mga nagabaligya sa bugas sa Western Visayas nga magsunod sa 50 pesos kada kilo nga price cap para sa 5% broken imported rice. Ini kasunod sang mas ginpabaskog nga paninguha sa Department of Agriculture Western Visayas nga masiguro nga epektibo nga nasunod ang Executive Order number 118 nga nagapatuman sa amo nga price cap sa nasabit nga imported nga bugas.
Kaupo ng mga tiglawasang nagkalilaing ahensya sa gobyerno, nagkadto si DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arpia sa La Paz Market kag Haros Small Market sa Iloilo City. Agod personal nga pamamatian ang mga kabudlayan kag sentimento sa mga nagabligas sa bugas kag matumod kung mayara sang manipulasyon sa value chain. Sa giniwat nga konsultasyon, ginpatag man ni Arpia nga samtang ginahatagan sa proteksyon ng mga konsumidor paagi sa mas barato nga bugas, kinahanglan man nga masiguro nga mabuligan ang mga lokal nga manguma. Sunod sa iya, bisan pa nga sobra sa 100% ang local rice sufficiency sa Western Visayas, madamo gihapon nga konsumidor ang nagapili nga magbakal sang imported nga bugas. Bagod siniliwat nga ginagda ni Arpia ang publiko nga dugangan pagid ang pagsuporta sa lokal nga bugas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka motorista ginkalipay ang big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo subong adlaw. Detalye sa balita, Janelle Bacra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gilayon nga nagpa-full tank ang motorista nga si Renante Antonio sang nabalaan sini nga may big time rollback nga ginpatigayon sang Martes nga adlaw sa mga gasolinahan sa syudad sang Iloilo. Suno sa iya, hingalitan niya ang 4 pesos nga buhin sa litro sang gasolina kag magpatughong. Dako ini nga bulig para makakinot suno kay Renante kag makaligwa ang iya nga budget kag mayara pa siya sa madala sa iya nga pamilya. Ara naman sa 8 pesos kada litro ang ginubo sa presyo sang krudo. Nagalaom naman ang mga motorista nga kuntani masundan pa ang big time rollback sa masunod nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD-NIR nagaupod sa pagsaulog sa Pride Month. Detalye sa balita, Marian Grace Arena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-upod sa pagsaulog sa Pride Month sininga bulan sang Hunyo ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region. Nagiwat sang kick-off celebration ang regional office ang Lunes, Hunyo 1 nga may tema nga makatao, makatarungan at inklusibo DSWD para sa lahat. Nagpakigbahin ang mga opisyales at empleyado sa Pride Walk matapos ang giniwat nga flag raising ceremony. May giniwat man nga programa kag launching sang Freedom and Support Wall nga nagahatag sa mga empleyado sang lugar nga magpabutyag sang ilang mensahe, solidarity kag commitment sa pagpatubo sang isa ka inklusibo nga palibot kung sa diin ang tanan ginahatagan sang bili kag ginatahod walay sapayan ang sexual nga oryentasyon, identidad sang gender kag expression. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan ang walkway bilang kabahin sa mga pasilidad sa gin-develop subong nga provincial katungan ecological and economic parks sang Iloilo Provincial Government sa Banwa sang Leganes. Kabayan ng ProKeep sa mga inisyatiba sa provincial government agud malabot ang handom na main forest province ng Iloilo. Ang ProKeep may kalaparon nga pulo kay hektarya. Nagsugod ang development sa lugar sa 2016 sa duwa lamang ka species ng mangroves. Tubtub nga nang inapulo bangod sa hugot nga pagpangapin kag konserbasyon ay maluan nga dako ang papel sa bakhawan sa komunidad. Lakip ng pagsagang sang mabaskog nga balod kag hangin dalas sang malain nga tiyempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga gin-inagurahan sang Iloilo Provincial Government ang Katungan Ecological and Economic Park Walkway kag ginlunsar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity. Importante nga tikang para sa pagpangapin sang coastal ecosystems, pagduso sang environmental research, ug pagpasangkad sang ihibalo sang publiko sa katungan kag marine resources. Ang ProKeep na hamtang sa nabitasan sa Banwa sang Leganes may kalaparon nga pulo ka hektarya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo